Magandang umaga po sa ating lahat. Isama po natin sa ating mga panalangin. Sa misang ito, mga intensyon ng mga sumusunod. Thanksgiving and special intentions. Cancer Warriors Foundation, Sylvia Moralit, Gina Reforma, Gutierrez and Parilla family, Rolly and Celia Arcibalin family, Villa and San Pedro family, Frank and Vindia Liam, Manguera family, Danny and Linda Manguera and family, Mangaliman and Liasus family, Villarmino family, Rodel and Mali Medinilian family, Gilbert and Peng Malelang and daughter Gina, Ruel and Gay Malelang Ribadiniera and family, Engineer and Mrs. Aven and Ningning Tan and family, Bautista and Bitinol family, Maria Sonia S. Chonko. For the safety of the doctors, nurses, hospital staff, military, government officials, volunteers, priests and laypersons all over the world. Birthday blessing, Lorenza Constantino, Lita Malabanan, Robin Cruz, Lester and Retzel Aranza, Sergio Matimtim, Gerald Pahanustan, Maria Labay, Claire M. Linga, His Excellency Gaudencio Cardinal Rosales, Gerald Arlene Gonzalez Makaisa, Dr. Mirna Martinez Abando. Healing for Anacorita C., Rosalie Bautista, Grace Sulis, John Ezekiel and Ivy Vicinal, Reynaldo Laylay, Belia de Mayuga Barion, Charo Francisco, Mauro Sol, Sara Guilloche. For eternal repose of the souls of Loretta and Luciano Gutierrez, Pedro Malabanan Jr., Brother Tindo Maralit FSC, Rosa Liana, Amado Quisana, Fe White Quisana, Adine Reynats Nashila, Sonia Santos, Francisco Labay, Emilia Bawan, Chris Pulo Cabrera, and Damaso Kianong Silverio. Tinakpan at siawit kayo at siya ipagdangal magpakailanman. Puri kayong mga anghel ng Diyos sa Panginoong may kapal. Puri kayong mga langit sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sang tinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang kapayapaan. Mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng banal na misa, kaisa tayo ng buong simbahan sa pag-alala sa kabanalan at pag-aalay ng buhay ni San Lorenzo, diakono at martir ng simbahan. Sa mga unang panahon ng simbahan, ang pagiging Kristiyano ay nagmimistulang isang hatol sa kamatayan. Ngunit ito hindi tinalikuran ng napakaraming Kristiyano, katulad ni San Lorenzo. At dahil dito, lagi niya tayong pinaalalahanan ng kinakailangang katatagan ng pananampalataya sa gitna ng kahit anumang pagsubok. At para tayong lahat din ay maging nararapat sa paghandog na ito, buong kababaang loob na tayong haharap sa Diyos, aamin sa ating mga pagkukulang at pagkakasalat sa ganitong paraan ay muli hihingi ng kanyang kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos.
Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa alab ng inyong pag-ibig na kaloob, si San Lorenzo ay natanyag sa paglilingkod at pagkamartir na tampok. Gawin niyo pong mahalin namin ang kanyang minahal at maganap namin sa pagtupad ng tungkulin ng kanyang ipinangaral sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasiya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa, gaya nga ng sinasabi ng kasulatan. Siya'y namudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipay magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang mapagpautang nagiging mapalad, kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Anumang balita ay hindi siya takot. Matatag ang puso at may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mabait na lubha, lalo na sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Pag-ibig at kayapan at katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay,
mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Ngayon ay ating tinitingnan ang isa sa mga pangunahing lagi na mensahe ng ating Panginoon sa atin bilang mananampalataya. Ano yun? Kung gusto nating mauna, dapat mahuli. Kung gusto nating maging dakila sa harap ng Diyos, kailangan tayo ang maglingkod sa lahat. Laging kung makikita ninyo sa isang bahagi, ang katotohanan ng ating pagsunod sa Diyos, hindi maaaring ang sentro ng ating buhay ay ang sarili. Hindi maaari ang dahilan ng ating pagkilos ay sarili. Di sana ay yun yung maging dahilan para lalo tayong maging mabuti, lumago. Hindi eh. Hindi pwede yung sarili. Sapagkat kung ano man ang dahilan, pag galing sa sarili, lagi ang dahilan, bumabagsak muli sa sarili. Walang paglago. Ang tawag nga nila sa English ay implosion, hindi explosion. Yung implosion ay yung pag halimbawa papatumba ng building, pinapuputok, ang pagsabog ipaloob hanggang sa gumuho. At wala nga namang nakalat, wala nga namang sa katotohanan ng paglago, hindi maaaring implosive. Kailangan explosive palabas. At yung katotohanan ito ay binigyan ng katotohanan kay Jesus. Yung kaligtasan natin nangyari dahil inialay niya ang sarili niya para sa atin. At doon lamang naganap ang kaligtasan. At sa katotohanan ng mundo natin, ganun-ganun din. Hanggat ang tao ay sarili ang iisipin, laging magkakaroon ng digmaan. Hanggat ang tao ang iisipin ay sarili lamang, laging magkakaroon ng taong gutom at may taong maraming kaperahan. Laging mayroong maaapi, may mga api. Lahat yan ang dahilan, sarili. Kailan titigil yan? Kapag tayo'y natuto na hindi sarili ang pinakamahalaga, kundi ang Diyos at ang kapwa. Yun yung ipinakita sa atin ni San Lorenzo, ang martir na inaalala natin ngayon. Bago siya maging martir, naglilingkod siya sa mga aba, mga payak, sa mga piyuda, sa mga batang walang magulang. Iba't iba ang pinaglingkuran ni San Lorenzo. At pagdating pa nga sa dulo, ay pinatay pa siya dahil sa pagiging Kristiyano. Lahat yun inialay niya. At lahat yun ay naging dahilan kung bakit mas lalong dumami ang mga Kristiyano nung panahong una. Yung bumunga. Sapagkat may mga taong totoo na ang daladala sa buhay nila ay ang mensahe ni Kristo. Halimbawa, tayo lahat ay ganun din. No? Ulitin ko, hanggat ang sarili ang ating iisiping pinakamahalaga, lagi, hindi tayo lalago sa buhay natin bilang Kristiyano. Nawa, makita natin yung katotohanan ng sinasabi ni Kristo. Kailangan muna nating mamatay para muling mabuhay.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa kapiyastahan ngayon ni San Lorenzo, tanggapin niyo po ang aming mga alay at ipagkaloob niyo pong pakinabangan namin ang tulong ninyo para kami maligtas sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Sumain niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kayo'y aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Lorenzo ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na kayo po ipahayag kahit siya'y mamatay sapagkat minarapat niyo pong kanyang matularan ng inyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa inyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil na rin sa inyong bigay na lakas. Kaya nga't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inyo ng walang humpay sa kalangitan, kaming lahat ngayon nagbubunyi sa inyong kadakilaan. O Santo Panginoong Diyos, puno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, kayo po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng inyo pong Espiritu, gawin yung banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyo pong anak. Kaya't iniaalay namin sa inyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap ninyo para maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin niyo po ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin niyo po kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ng lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian.
Alalahanin din po ninyo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan niyo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan niyo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang banal na esposo, kaisa ng mga apostol, ni San Lorenzo at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal ninyo sa pamamagitan na rin ng inyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag nating lahat ngayon ng buong lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi niyo po sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbatian tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng lahat ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayo ngayon ay kanyang inaanyayahan sa kanyang piging. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling naming mga nakinabang sa kapistahan ni San Lorenzo na makapagdulot nawa kami ng paglilingkod na inaasahan ninyo at makadama ng karagdagang kagalingang buhat sa inyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Oratio Imperata. O Diyos, amang mapagmahal, muli po kaming lumalapit sa panahong ito ng pagsubok. Hinihiling namin ang inyong biyaya upang aming malampas ang lahat, ang panganib na dulot ng COVID-19, na marami na ang naaapektuhan at maraming buhay na rin ang nakuha. Ipinapanalangin namin na ang lahat ng may karamdaman na dulot ng virus na ito ay agara na sanang gumaling at muling makabalik sa pagpupuri sa inyo. Ganun na rin ang sidhi ng aming panalangin para sa mga taong naglilingkod at gumagampan para sa kapakanan ng iba, upang masugpo ang karamdamang ito at mapigilan ng higit pang pagkalat at pananalanta nito. Nagpapasalamat po kami sa bakunang naisulong sa patnubay ng inyong mga kamay. Pagpalain niyo po ang aming pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng mga mahal namin sa buhay. At kami po'y buong kababaang loob na humihingi ng inyo pong patnubay upang hindi namin malimutang paglingkuran ang mga aba at higit na nangangailangan.
lalo na sa mga panahong ito. Ang lahat ng ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon namin at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mahal na Birhen ng Biglang Awa, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal at mapagpatawad na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang banal na misa ay handog na humayo tayong laging taglay ang mga biyayang dulot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pasalamat kayo sa Panginoon.